At ayan mga ka-crypto, mukhang meron pong nagaganap na matinding digmaan sa mga higante dito sa Wall Street. Sapagkat sabi po dito, sa ating balita dito mula kay Times Tabloid ay Ripple CEO calls out Jamie Dimon as XRP eyes a multi-trillion-dollar opportunity. Ayan, isa pong napakalaking banggaan ng mga dambuhala sa mundo ng traditional finance at ng cryptocurrency ang umaapoy sa market. Kung titingnan po ninyo ay kung sa tingin po ninyo ay tapos na ang laban ng Ripple sa mga regulators, nagkakamali po kayo. Dahil ang target ngayon ng Ripple CEO na si Brad Garlinghouse ay walang iba kundi ang pinuno ng JP Morgan na si Jamie Dimon. Sa isang mainit na panayam sa Fox Business kasama po si Maria Bartimaeus, yan ay direktang inakusahan ni Garlinghouse itong si Jamie Dimon ng tinatawag na intentional misrepresentation o sadyang pagbaluktot sa katotohanan dahil sa mariing paggiit nito laban sa Clarity Act. Ayan, ngayon ay bakit nga ba galit na galit ang CEO ng JP Morgan sa development ng crypto? Ayon po sa pagsusuri ng isang kilalang analyst sa community, ang dahilan ay hindi dahil sa technology, kundi dahil sa purong negosyo at kita. Ang JP Morgan ay kumikita po ng mahigit $20 billion taon-taon mula lamang sa mga international payments at mula sa halagang iyan, mahigit $5 billion ang malinis na profit o kita nila. Ang pagpuna at pagbatikos ni Dimon sa crypto sa loob ng isang dekada ay isang paraan ng self-preservation o pagprotekta sa sarili nitong teritoryo upang hindi po maagaw ng Ripple at ng XRP ang kanilang dambuhalang revenue streams. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay mag-technical analysis po muna tayo para magkaroon tayo ng technical update sa kasalukuyang nagaganap dito sa crypto market. Particular na po dito kay XRP. Ayan, yung chart po pala ito ni Bitcoin kung saan siya ay naglalaro ngayon sa 63,440. At ayan nga, nagpakita po siya ng rejection dito sa 61K na support at nagsa-sideways po siya ngayon. Kaya kung ganito po yung kalagayan ni Bitcoin ay syempre ganyan na rin ang kalagayan ni XRP. Ayan. Di po ba? Kitang-kita natin, nagko-consolidate na rin po siya. Siya po ay naglalaro ngayon sa presyong 1.1326. At gaya po ng aking mga previous technical analysis, nakikita ko pa rin po na patuloy ang consolidation ng XRP dito sa pagitan ng ating resistance na 1.22 at saka 1.08 na minor support. Yan, kasi nanghina na po kasi ang bearish momentum natin base sa ating QQE mode indicator dito. Yan, kitang-kita naman na lumilit yung mga sukat nito. Yan po yung sinyalis ng paghina ng bearish momentum. Kaya yan po yung aking pinagbabasihan kung bakit ko nasabi na sa mga paparating na araw ay patuloy lamang po ang consolidation or pag-sideways na galaw nitong si XRP. Maliban na lamang kung meron pong biglang nakakagulat na balita na makakaapekto sa buong crypto space. Kaya yan, balikan na po natin ang ating balita dito. At atin pong pag-usapan ang tungkol po sa Clarity Act at ang pagbukas ng financial floodgates. Yan, ipinaliwanag po ng analyst na ang katwiran ni Dimon na nagpapahina raw sa compliance ang Clarity Act ay isang malaking kasinungalingan. Sa katunayan, ang batas na ito ay nagbibigay po ng kabaliktaran. Ito ang magiging ultimate shield o proteksyon ng mga CFOs, treasurers, at mga bank executives. Sa pamamagitan ng Clarity Act, magkakaroon po sila ng legal na kasiguraduhan na mag-operate at gumamit ng crypto nang walang takot na biglang may magigising na bagong regulator sa hinaharap para buhayin ang mga agresibong pag-atake na naranasan ng industriya sa ilalim ng pamumuno ni Gary Gensler nitong mga nakaraang taon. Kahit na walang malinaw na regulasyon sa Amerika noong nakaraan, ang Ripple po ay patuloy pa rin lumago ng husto. Ngunit ang malaking bahagi ng paglagong ito
ay nangyari po sa labas ng United States o offshore. Inihayag ni Garlinghouse na inaasahan nilang isasara ang taong ito, 2026, na may 1 billion revenue run rate. At ang halagang iyan ay hindi pa kasama ang kanilang mga itinatagong XRP assets. Sa kasalukuyan, halos 90% ng crypto trading ay nagaganap po sa labas ng Amerika. Ang pagpasok po ng Clarity Act sa Senate Legislative Calendar ay ang hudyat upang ang dambuhalang aktibidad na ito ay maipasok po sa loob ng regulasyon ng US para protektahan ang mga consumer. Ayan, dito na po papasok ang aking opinion. Napakalinaw po ng motibo rito ng JP Morgan. Isipin ninyo mga kakripto, kung kayo ang may-ari ng isang kumpanya na kumikita ng bilyong-bilyong dolyar sa lumang sistema ng pagpapadala ng pera, gagawa at gagawa kayo ng paraan para harangan ang anumang batas na magpapadali sa buhay ng inyong mga kakompetensya. Ang Clarity Act ay ang susi para sa institutional adoption. Ang aking pananaw po dito ay simple lamang mga kakripto. Kapag ang batas na ito ay formal nang naaprubahan ng Senado, mawawala na ang takot ng mga corporate giants. Ang $1 billion revenue ng Ripple na walang XRP holding inclusion ay patunay na buhay ang kanilang utility business model. Hindi na sila pwedeng pigilan ng lumang banking cartel dahil ang agos ng modernization ay pabor na sa blockchain. Ayan, ngayon ay pag-usapan naman po natin ang tungkol sa Ripple Treasury at ang $13 trillion na natutulog lamang po sa logistics. Ayan. Ang isang nakakamanghang figure yan, na ibinahagi po ng analyst na si Bank XRP mula sa nasabing interview ay noong nakaraang taon, ang Ripple Treasury ay nagproseso ng nagkakahalaga ng $13 trillion in legacy payment volume. Ngunit ang nakakagulat dito ay eksaktong 0% pa lamang ang gumagalaw on-chain o sa loob ng blockchain. Ang Ripple Treasury ay inilarawan po bilang isang high-tech dashboard para sa mga CFOs na nagbibigay ng isang solong view o central control sa kanilang mga foreign currencies at liquidity sa iba't ibang bank accounts sa buong mundo. At ngayon, ang mga corporate leaders na ito ay nagtatanong na kung paano papasok ang mga stablecoins sa sistemang ito. Dito na pumapasok sa eksena ang RLUSD. Yan po ang opisyal na stablecoin ng Ripple na inilaunch noong huling bahagi ng taong 2024. Sa kasalukuyan, nalampasan na nito ang $1 billion market cap at nakuha na nito ang position bilang isa sa top 5 na stablecoins sa buong mundo. Ang tagumpay na ito ng RLUSD ay nagpilit maging kay Jamie Dimon na tanggapin ang katotohanan ng mga stablecoins ay magiging isang mahalagang bahagi o integral part ng ating pangkalahatang sistema ng pagbabayad or payment system sa hinaharap. Ayan, dito na po pumapasok ang aking opinion dito. Pag-isipan po nating mabuti ang numerong ito. $13 trillion legacy volume. Para itong isang dambuhalang reservoir o imbakan po ng tubig na naghihintay na lang na mabuksan ang gripo upang dumaloy patungo sa XRP ledger. Kung ang 1% lamang ng $13 trillion na ito ay mailipat on-chain gamit po ang RLUSD at saka XRP bilang bridge, ang magiging epekto po nito sa network activity ay magiging napakalaki. Ang RLUSD na nasa top 5 market cap ngayon ay hindi kalaban ng XRP. Ito po ay kakampi. Ang mga konserbatibong CFOs ay gagamit muna ng stablecoin tulad po ng RLUSD para sa katatagan ng halaga. Ngunit para sa mabilis na settlement at liquidity transfer sa pagitan ng magkakaibang pera, sa XRP pa rin po ang magsisilbing tulay sa background. Ito po ang tunay na multi-trillion dollar opportunity na unti-unti nang nagkakaroon ng katuparan. Yan, pag-usapan naman po natin ang pagpasok
ng mga AI agents sa XRP Ledger. Yan, hindi lang sa aspeto ng cross-border payments at stable coins umaabante ang Ripple. Naglunsad na rin po sila ng AI Starter Kit para sa XRP Ledger. Ang tool na ito ay nagbibigay po ng mga modernong kagamitan para sa mga developers upang makabuo ng mga payment applications na pinapatakbo ng mga AI agents. Ayon sa pananaw ng ating analyst, ang industriya ng AI at saka blockchain integration ay nasa maagang yugto pa lamang. Kailangan ng isang napakatibay na regulasyon at structure bago tuluyang ipagkatiwala ng mga tao ang kanilang mga personal na bank accounts sa mga AI agents upang mag-execute ng mga automatic na bayarin. Ngunit, ang magandang balita po rito, ang Mastercard, yan, highlight lamang po natin, ang Mastercard has partnered with roughly 30 companies including Ripple. Ayan, nakipag-partner ang Mastercard sa humigit kumulang 30 kumpanya at kasama po ang Ripple sa mga piling kasosyo na nagtatayo ng infrastructure na ito para sa kinabukasan. Ngayon, ang aking opinion po tungkol dito ay napakalaki ng potensyal ng pagsasama ng artificial intelligence at ng XRP Ledger. Isipin po ninyo mga kakripto, ang isang mundo kung saan ang mga AI agents ang otomatikong nagbabayad ng inyong mga corporate bills, nag-o-optimize ng supply chain payments, at naghahanap ng pinakamurang liquidity rates sa loob ng microseconds. Ngunit bago po mangyari ito, kailangan po muna ng tiwala, at ang tiwala na iyan ay itinatayo ng mga higante gaya po ng Mastercard at saka Ripple. Ang partnership na ito ay nagpapakita na ang Ripple ay hindi na lang basta isang crypto company. Sila po ay naging isang foundational tech provider para sa susunod na henerasyon ng global commerce. Ayan. Sa huling bahagi po ng naging panayam dito, ay ibinahagi po ni Garlinghouse na ang Ripple ay hindi po aktibong naghahanap ng mga bagong kumpanya na bibilhin o i-acquire sa ngayon. Matapos po ang sunod-sunod na malalaking purchases noong mga nakarang taon, ang kanilang pangunahing priority ngayon ay ang integration o ang pagsasama-sama at pagpapakinis ng kanilang mga kasalukuyang teknolohiya upang maging isang solid product. Ang kanilang balance sheet ay nananatiling napakatibay at siksik po sa parehong US dollars at XRP at mananatili po silang alerto sa bawat pagbabago sa market. Ngayon, ang masasabi ko naman tungkol dito ay ang desisyon na ito. Yan, ang desisyon na ihinto muna ang pagbili ng mga bagong kumpanya ay nagpapakita po ng isang matatag at seryosong pamamahala. Sa halip na mag-aksaya ng pondo para sa agresibong pagpapalaki, pinili nilang patibayin ang kanilang pundasyon para itong isang malaking barko na tapos nang magsakay ng mga kargamento at ngayon naman ay inaayos ang makina para sa isang napakahabang paglalakbay. Ang pagkakaroon po ng matibay na cash reserves sa dollar at XRP ay nagbibigay sa kanila ng lakas na makaligtas sa anumang market downturn habang patuloy po na nag-i-innovate. Ang laban kay Jamie Dimon at sa JP Morgan ay patunay lamang na ang Ripple ay handa ng pamunuan ang pagbabago ng financial system. Ayan, ang pahayag naman po ni Brad Garlinghouse laban sa JP Morgan ay hindi lamang isang simpleng bangayan dito sa media. Ito po ay isang deklarasyon ng pagbabago ng panahon. Ang $13 trillion legacy volume na kasalukuyang pinoproseso ng Ripple Treasury, ang pag-akyat ng RLUSD sa top 5 stablecoins at ang pagpasok ng AI at Mastercard sa kanilang ecosystem ay mga konkretong patunay na ang crypto utility ay hindi na isang eksperimento lamang ngayong taong 2026. Ang traditional system ng bangko ay unti-unti nang napipilitang tanggapin ang bagong realidad. Ang laban para sa regulasyon sa pamamagitan ng Clarity Act ay ang huling pader na gigibain
upang sa XRP at ang buong blockchain industry ay tuluyang mapasok sa sentro ng global finance. At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo ang recommended video natin dito.